Check. Sound check. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, ang ating pinag-aaralan for almost half a year, more or less, from what I recall. At sa sulat na ito, gaya ng alam natin, ay maraming panahon na inubo si Pablo dito sa iglesyang ito. Sa kanyang second and third missionary journeys, binisita niya ang iglesia sa mga taga-Efeso. And for 3 years, dito sa third missionary journey, ay nangaral dito si Apostol Pablo. Pero ngayon, nasa bilangguan si Apostol Pablo at sinulatan niya para i-encourage ang mga mananampalataya sa mga taga-Efeso para mabuhay sila ng ayon sa biyaya ng Panginoon. At inyong maalala, nasa chapter 3 na tayo at dito sa chapter 3 nakita natin, so verse 1, parang ipapanalangin sila ni Pablo. Pero verse 2, ang haba, nung kumbaga, parenthesis or digression, medyo nag-digress, medyo pumunta sa parang paksa, ibang paksa, at babalik sa panalangin sa verse 14. So nakita na natin yung verses 2 to 8, ngayon naman naandun tayo sa verses 9 to 13, mga kapatid. At ating basahin, kung dala ninyo ang inyong mga Biblia, ay inyong sundan sa pagbasa ko. Sisimulan ko na lamang sa verse 7 hanggang verse 13. Verse 7, here's the word of God. Tungkol sa ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. Bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang di masukat na mga kayamanan ni Kristo. At yan ang naging paksa natin last Sunday. Ngayon naman, verse 9 na tayo, at maliwanagan ang lahat ng mga tao ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa Kanya ay makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at magtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya't, hinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Ito ang salita ng ating Diyos. Pero bago natin pag-aralan, tayo muna'y dumako sa Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Our dear Heavenly Father, tunay nga aming nakita the unsearchable riches of Christ. At ngayon naman, ipaalala nyo sa amin the manifold wisdom of God. Na tunay na kayo ang Diyos na puno ng katalinuhan. At nawa, ma-apply namin ang katotohanan ito sa pang-araw-araw na buhay namin. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sino nga ba ang pinakamatalinong taong nabuhay sa kasaysayan? No? Sino nga ba? Now, marami sigurong candidate dito sa title na the smartest man or woman who ever lived. Pero maraming bumoto o naniniwala na ito ay walang iba kundi si William James Sidis or Sidis. I don't know kung paano i-pronounce yung kanyang family name. Pero si William ay napakatalino. 18 buwan pa lamang siya, 18 months, 1.5 years old, nabasa niya yung New York Times. No, grabe, 1.5 years old, nabasa New York Times. By the time na siya ay 6 years old, ang dami ng language na kaya niyang maunawaan. Aside from English, nakakapagsalita na siya ng French, Russian, Turkish, Hebrew, among many others. Hindi lang yan, umimbento siya ng sarili niyang wika.
No? Sino 6 years old ang makaka-invento? Hindi lang alam kung kanyang ginamit pa ito nung matanda na siya. At the age of 11, tinanggap na siya sa Harvard University. Nakapasa siya. Age of 9, actually. Pero hindi mo na siya pinapasok hanggat hindi nakakarating ng 11. Masyado ka pang bata, 9 years old. Teka muna ng 2 years. And 5 years later, nakagraduate si William at 16 years old from Harvard University. Na humahanga tayo sa mga ganitong matatalinong tao, di ba? Kahanga-hanga ito. Pero alam nyo na, bagamat matalino ang taong ito, napakalayo pa rin ng kanyang talino kumpara sa talino o wisdom ng ating Panginoong Diyos. At ito ang ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Ating maaalala, nasa verse 8, dyan actually nagsimula yung pag-aaral natin na sabi ni Pablo, pa sa akin, the least, na pag-aaralan na natin yan, the very least, less than the least of all the saints, this grace was given for 2 things. 2 bagay. Yun lang first part ang napag-aralan natin yung sa verse 8. The first, this grace was given to do what? To preach, to the Gentiles, the unsearchable riches of Christ. Yan ang ating napag-aralan last Sunday. Pero hindi natapos, verse 9. And, ito yung ating pag-aaralan ngayon, simula dito. And, secondly, to bring to light to everyone or for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. So, hindi lang yung unsearchable riches of Christ, kundi para ipakita yung plano ng Diyos, yung mystery, napag-aralan natin yan, no? The message before last, 2 messages ago, yung mystery, no? Yung dating nakatago, na pag-iisahin ng Panginoon ang Hentil at Hudyo sa iisang katawan sa loob ng iglesia. Ito yung, sabi ni Pablo, ito yung pakay niya. So, nakita na rin natin yan. Pero simula verse 10, ito yung hindi pa natin nakikita, so that, merong purpose. Bakit ipinapangaral ni Pablo yung kayamanan ni Jesus? Bakit pinangaral ni Pablo yung plano, yung mystery na ngayon ay lumiwanag na? For what? Para, sabi dito, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known. At ito ang ating pagbabasihan, mainly verse 10, but also the rest of the passage. At ang mensahe na gusto nating hanguin dito is that bilang mga mananampalataya, as believers in Christ, let's seek to grow in understanding the wisdom of God. Sikapin nating lumago sa kaalaman, kaalaman at kaalaman din ng Diyos, wisdom of God in our salvation and applying that knowledge in daily life. No, so dalawa 'yon, ano? Increase in understanding, applying in daily life. At parang yan na rin yung outline natin. First, let's marvel, let's appreciate the wisdom of God. And second point, let's apply. How do we apply sa ating pang-araw-araw ang wisdom of God? So first, atin munang bulay-bulayin. Let's meditate, let's appreciate, let's marvel. Ano ba itong, bakit ba gano'n na lang yung naging pakay ni Pablo? Sabi sa verse 10, bakit ito yung naging purpose ng kanyang pangangaral dito? Sabi niya rito, so that the church, through the church, the manifold wisdom. Now, alam natin yung Greek word ng wisdom, ay in fact, isa sa ating mga kabataan, Sophia. Di ba? Wisdom yan. Ano? Alam na natin yan. So, wisdom, alam natin yon, Sophia, wisdom. Pero, may dinagdag si Pablo, the manifold wisdom. Poikilos. Dalawang salita yun, ano? Poikilos. Yung poikilos, parang ibig sabihin yan, naalala niyo yung pinangaral ni Brother Marlon sa Genesis 37, yung binigay ng kanyang tatay kay Joseph, ni Israel, or ni Jacob kay Joseph, the coat of many colors. Yun yung poikilos, ano? Maraming kulay. Pero ito, hindi pa nakontento si Pablo, pwede namang many colors, poikilos, ginawa pa niyang
Di ba meron tayong polyculture, I think polytechnic, ibig sabihin, ay talagang napakarami. Pinarami pa yung marami na. No, marami ng kulay. If you can imagine the coat of Joseph, yung wisdom of God daw, ay masigit pang maraming kulay. If you can imagine that, ano? So grabe yung mga superlatives dito, ano? Yung unsearchable riches of Christ, hinambing less than the least of the saints, the nothingness. Tapos dito, the manifold. So ito'y ginagamit, yung salita na ito, pag dinidescribe yung mga bulaklak, even yung corona ng isang hari na talagang parang, di ba, may variegated o yung parang iba-iba, ano, yung iba-ibang kulay, parang talagang, kumbaga, sabi nga nung isang commentator, parang isang intricate beauty of an embroidered pattern. Yung masinsin, ano, ng mga pagkalikha nitong mga artist na ito. At sabi pa ng iba, by implication, immense, even infinite. Ano, infinite. So, humanap ng salita si Pablo na talagang, kumbaga, madidescribe niya ito. So, ngayon, ano ba itong wisdom na ito? Ano itong manifold wisdom na dito excited si Paul? Well, gaya ng pag-aralan natin, simula pa sa chapter 1, ito ngang redeeming purpose na ito. Itong plan, the very eternal plan from the foundation of the world. Itong kaligtasang ito na kanyang pinapangaral, at lalo na in the very context ng chapter 3, yung pagkakaisa ng Hudyo at Hintil. No? Yung iniligtas na ngayon ng mga Hintil at kumbaga iningraft na sa katawan. Malabo yun nung una. Kaya nga mystery, ano? Ito. At ito yung sinasabi dito ni Pablo, the church as a multiracial, multicultural. Kaya nga, di ba, nabanggit natin, hindi maganda sa isang iglesia na lahat tayo parang uniform. Pare-pareho ng pinag-aralan, pare-pareho ng suot na damit, pare-pareho tayo ng mga itsura, pare-pareho tayo ng economic situation. Nakita na natin yan before. Pero yung iglesia ay dito makikita ang wisdom of God. Na parang kumbaga, you can imagine, na parang ito yung salvation drama. From Genesis to Revelation, the very wisdom of God. At kanino ito ipapakita? Ito yung nakakagulat. Kanino ito ipapakita? Yung manifold wisdom of God. Sino yung kumbaga witnesses o mga spectators in the unfolding drama of salvation? Kakagulat. Sino sila? Di ba nabasa natin dyan? Hindi sa tao lamang, tapos na yan nakita na natin yan. Kaya nga, Gentiles and Jews, lahat ng tao kasali. Pero, hindi lang yung mga tao pala. So that, nakita natin dito, that manifold wisdom of God might now be made known, ipapaalam, di pa nila alam, okay? Di pa nila alam, kaya nga ipapaalam, kanino? To the rulers and authorities in the heavenly places. Di ba natin na-imagine na grabe ito? Yung katindi itong sinasabi ni Pablo rito? Hindi lang pala ito concern ng mga tao. Hindi lang tayo ang nag-aaral ng mga bagay na ito. Meron pang tinuturuan dito as the plan, the drama of salvation unfolds, ay meron pang natututo. Sino yun? Well, sabi ng mga commentators, it could be heavenly beings o angels, as far as we know, angels lang ang nandyan, whether seraphim, cherubim, mga anghel ito, pero ito ba'y lahat ng anghel? Yung fallen and unfallen angels, or the good and the bad angels? Medyo hati ang mga commentators, ano? Pero I think we can take this na talagang lahat kasama. The whole spiritual realm. Other than tayo, so for sure, lahat ng mga anghel kasama rito. At we can siguro look for support sa 1 Peter 1 verse 12. Sabi dito ni Pedro na familiar passage, it was revealed to them, the gospel was revealed to them, who are them, the prophets, revealed to the prophets, that they were serving, sabi ni Pedro, not themselves,
But you, the church, in the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven. Basically, ito yung pinag-aralan natin, no? Na sa mga apostol, pinagkatiwala, yung turo na ito, yung mystery na reveal na, parang ito rin, yung Ephesians, no? In one verse, pero yung kasunod, things, no? It was revealed to them, it was announced to you, itong mga things na ito, into which, sabi ni Pedro, into which angels long to look. Kahit yung mga anghel pala, bagamat pinlano ito ng Panginoon from eternity to eternity, pero hindi mo na ni-reveal sa mga anghel. No? Di ba, minsan nakala natin, alam na nila lahat. Hindi pala eh. Sila rin ay natututo as the plan of God unfolds. Kaya nga sabi ni John Stott in his commentary, and I quote, "The history of the Christian church becomes a graduate school for angels." Ang history daw, ang kasaysayan ng iglesia, parang school ng mga anghel. They watch, sabi niya, fascinated as Jews and Gentiles are being incorporated. Siguro binasa din nila yung Old Testament, kagaya ng mga prophets, looking and seeking kung ano itong planong ito. And then lo and behold, nangyayari na at nakikita nila. And siguro you can just imagine the conversation of angels. Angel Michael, wow, yung pala, ganun pala, yung pala ang kasunod ng kabanata. And here's even more shockingly pleasant para sa atin, pag binasa natin yung verse 10, so that, balikan natin, through the church. Grabe yun. Sino ba yung church? No, di ba tayo yun? Kayo at ako yun? Pag tumingin ba tayo sa kalagitnaan natin, para bang maiisip nyo, ito yung graduate school ng mga anghel. No? Ito yung mga interesting sa mga anghel. Parang pag tinignan natin yung sarili natin, di naman tayo ganun ka-interesting. We are probably boring people para sa ibang mga tao. Mga makasalanan, mga may kahinaan, mga siguro sa labas, hindi tayo pinapansin. And yet, the church, the manifold wisdom of God, parang pag pinagtabi mo, di ba? Sa English, may salita, jarring, no? Yung nakakasyak ito. Totoo ba to? Pero yun ang biyaya ng Diyos. Ngayon, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, I think, but even before that, verse 11, parang chapter 1 na yan, no? Parang sinamarize, according to the eternal purpose. So, ito na yung chapter 1 na pag-aralan natin. Verse 12, in whom, through Jesus Christ, we have boldness and access with confidence. So, parang pareho yan. Boldness, access, parang Hebrews, no? Dahil may high priest tayo, now we can have access, we have boldness. So, anong application ito sa atin? Well, sana, una sa lahat, ngayong hapong itong, ang ating nais ay papuno tayo ng papuri sa ating triune God. Ano yan ang purpose kaya tayo sumasamba? Na yung puso natin, kumbaga, tumaba or parang magkaroon ng marvelous feeling na parang nung sinurvey ito ni Pablo in Romans 11:33, di ba doon ang nabanggit ni Pablo ron, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable, exact word na ginamit sa Ephesians 3, how unsearchable, sabi ni Pablo, is His judgments and scrutable His ways. So sana ito rin yung paghanga na ating nararamdaman. Walang tao na makakagawa, makakapag-akda, walang pwedeng mag-akda ng drama na ito of salvation. Kaya nga mismong yung mga anghel ay dito'y humahanga. Kaya pag tinignan natin yung Biblia, lalo na yung New Testament, ay kaya pala yung mga anghel palaging present. Napansin nyo ba yon? Palaging at certain
sabihin natin key critical moments, andun sila. Halimbawa, nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, Luke 2 verse 13. Ano ba ang sabi ni Lucas? And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Parang bumukas yung langit. Bakit? Kasi nga the plan of God is unfolding. Yung kanilang tinitingnan sa Old Testament, yung binabasa-basa lang nila, and then all of a sudden, the second person of the Trinity in the likeness of human form, born as a baby. Siguro na-shock sila, but natuwa at nagbunyi, nagpuri sila nung makita nila ito. And even as we share the gospel, pag may isang kaluluwang nagsisi, ano ang sabi sa Luke 15 verse 10? Just so I tell you, there is joy before the angels. The angels of God over one sinner who repents. Biro niyo yun, yung mga anghel, tuwang-tuwa, kahit may isa lang na naliligtas. Kaya nga mamaya, ang ganda ng trabaho natin. We will, by God's grace, accept 2 new members sa church. Kasi pag may naligtas, may joy. So ito pala, kaya pala ganun. Kasi itong mga anghel na to, para silang nasa school at natututo sila. Kada unfolding, di ba? Para yung onion, para yung sibuyas, kada unfolding nung plano ng Diyos, if we can only hear the oohs and ahs of angels, ay siguro magugulat tayo sa kanilang paghanga sa nangyayaring ito. And therefore, mga kapatid, let's seek a deeper understanding of this divine wisdom. Sana mas pag-aaral tayo ng Bible, hindi lang para matuto tayo ng facts, mga certain facts, but rather sana tinitingnan natin, ay ganito pala ang ginagawa ng Diyos. Kahanga-hanga ito. Hindi ito kakaiba. And of course, in 1 Corinthians 23 to 24, sabi ni Pablo, we preach Christ crucified, di ba? A stumbling block to Jews, folly to the Gentiles. Verse 24, but to those of us who are called, Christ, the power and wisdom of God. Siya na mismo, yung wisdom of God na ating pinag-aaralan sa pamamagitan ni Jesus. Even more, nakikita natin as we meditate on the Lord Jesus Christ, we see the very wisdom of God. Pero hindi lang yan. Bilang application pa rin, itong first point, let's appreciate the centrality of the church in the plan of God. No, grabe yung role ng church, no? Bagamat, siyempre, mga iglesia natin, may mga remaining sins tayo. Aminado tayo dyan. Hindi tayo palagi nakakapag-encourage. And minsan nga, tayo pa yung nagiging dahilan para matisod ang ating mga kapatid. Pero ang kagulat-gulat dito, in fact, sabi din muli ni John Stott, the very major lesson of the first half of Ephesians 3 is the very centrality of the church. Dito sa unfolding na ito, sa planong ito ng Diyos. Pero ano bang iniisip ng mga tao tungkol sa iglesia? No, ayon sa isang article, this is from Kerry Newhoff, again, medyo hirap i-pronounce yung pangalan, parang isang Christian leadership guru, mahilig siya sa leadership, preaching, ganon. Sa kanyang website, sabi niya, sinite niya yung isang study that the younger people, at dito marami tayong mga kabataan no? So please listen to me, the younger you are, and the more unchurched you are, sabi niya, the less favorably you see the church. Ito nakakabahala. No, mas bata, mas nasa, kumbaga, Gen M, millennials, Gen Z, at lalo na yung sila walang church sa ngayon, ay mababa ang pagtingin nila sa church. Ayon dito sa survey, 80% of practicing Christian, yung mga tayo, mga mananampalataya, 80% have positive view of the church. Positive yung pagtingin natin. Siyempre, member tayo. Pero only 21% of non-Christians, 1 out of 5, think of the church positively. Isa lang sa 5.
yung maganda ang pagtingin ng mga outsiders. Gusto natin silang maligtas. Gusto natin silang, kaya go and make disciples. Pero, tandaan natin, mas bata daw, mas negatibo ang tingin sa iglesia. And no wonder, the secular, yung history, the media, yung secular media, they all focus on presidents, kings, prime ministers, queens, and princesses. Yung mga mataas na tao ang kanilang tinataas pa lalo. But the Bible focuses on this seemingly insignificant group of people, the church. The church. Tayo yun, the church. And so, mga kapatid, sana makita natin yung unique role na yun na ating ginagampanan. No, can you imagine tuwing nagbo-worship tayong ganitong linggo? Can you just imagine, parang tayo-tayo lang, medyo marami tayo, pero konti pa rin. But try to imagine, if you can, yung host of thousands, perhaps of thousands of angels, tuwing linggo, lahat sila siguro nakakalat sa buong mundo. Ewan ko kung may naka-assign sa atin, o kayong 1,000, TBC kayo ha, okay? Or kayong 5,000, dito kayo sa church of so and so. Pero, ganun ang ginagawa pala nila. Ino-observe nila tayo. However, hindi naman tayo pwedeng yumabang. The whole point nga of chapter 1 to chapter 3 is by grace alone. Nakita natin yan, chapter 2. Diba? By grace alone, through faith, tayo naligtas. Hindi tayo pwedeng yumabang. Pero wag din tayong manlupaypay. Wag nating baliwalayin ng church. It is the very center of the plan of God para sa kaligtasan at kaalaman even of angels. However, baka may kinakausap tayo na hindi pa lubos na kilala o alam ang wisdom of God na ito. Parang they don't care. No? Parang ang tingin nyo ngayon, maaari na, church lang yan, tao lang ang may gawa niyan, nagsasama-sama sila kasi mahilig sila sa church. Hindi ako mahilig sa church. It's not my thing. No? Kani-kanyang gusto yan. May gusto sports, gustong art. Sila gusto ng church, ako hindi. Sana magising kayo ngayon, o ikaw ngayon, kung ikaw ay aking kinakausap, na wala kang ganong pagpapahalaga sa iglesia, at ng Diyos, no? Sapagkat malinaw na ito'y nasa sentro ng plano ng Diyos. Kung tunay kang mananampalataya, mainam, nakabilang kasi sa iglesia. Kasi ito yung sentro ng Panginoon. Of course, kung hindi ka pa mananampalataya, hindi mo patiyak ang iyong kalalagayan, sana ngayon magising ka, lumapit ka sa Panginoong Jesus, sa pagsisisi, habang nagsisisi ng iyong mga kasalanan, at kilalanin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay at tagapagligtas ng iyong buhay. Ito yung aming paanyaya sa ating mga bisita ngayong hapong ito. But then secondly, and again, usually mas maikli yung ating second point, so don't be alarmed. Halos mas mahaba yung first point. Ano yung practical application? So marvel at the wisdom of God. But now, I want to challenge you, hindi ako, si Pablo, so verse 13, in application, trust the wisdom of God. Especially when times are difficult, when times are trying, when there are trying times, may mga pagsubok, trust the wisdom of God, brothers and sisters. Again, it's not coming from me. Verse 13, so I ask you, di ba? Kita niyo yung connection? Ito kasi again, this is digression. Ito yung kumbaga, medyo lumiko si Pablo, kumambyo, mananalangin sana, verse 1, verse 14, God willing, next time, tuloy natin sa panalangin. Pero yung 2 to 12, madami sinabi si Pablo, actually, nagsimula yan sa suffering, verse 1, pero pansinin nyo, verse 13, suffering na naman niya. No? Yung kanyang pagdurusa, kaya parang meron niyang parenthesis talaga, nakakulong. Suffering, then last verse, suffering din. Verse 13. No? So, sabi ni Pablo, after this unsearchable riches of Christ, after the manifold wisdom of God revealed through the church, so, I ask you, no? Ito nang aking pinamanhikan sa inyo, not to lose heart over what I am suffering for you. Bakit? Kasi nabalitaan ng mga taga-Efeso na nasaan na si Pablo ngayon sa Roma. Nasa loob na ng bilangguan. Kaya merong mga iba siguro sa kanila nalungkot. Imagine, 3 years, nagpagal si Pablo sa iglesyang ito.
Tapos mabalitaan nila, nakakulong na. Eh, syempre, kawawa naman. No, at saka, paano ba to? Yung ating champion, yung nangaral sa atin, the great Apostle Paul, kinulong na. Anong mangyayari sa atin? Siguro ganun sila, no? Tayo pa kaya mga maliliit na mananampalataya dito sa Efeso. Eh, sabi ni Pablo rito, huwag kayong mag-doubt, in a sense, no, sa wisdom of God. So I ask you, dahil nakita ninyo, there is this cosmic drama unfolding, that this is not just about you. This is more than you. This is about angels and heavenly beings. This is about the whole universe focused on you, the church. So I ask you, huwag kayong manlupaypay. Sabi dito ni Pablo, dapat ma-encourage kayo. Yung verses 2 to 12 na mga sinabi ni Pablo, that the mystery has been revealed of Jews and Gentiles in one body, the unsearchable riches of Christ, the manifold wisdom of God. Pag nakita nyo ang lahat ng ito, parang sinasabi ni Pablo, ay walang kabuluhan ang lahat ng mga ang mga suffering, mga pagsubok sa mundong ito. No, that you will not lose heart. Dahil kahit nagdurusa ako, sabi pa niya, for you, which is your glory. It's for you, which is your glory. Parang sinasabi ni Pablo sa kanila na yung mga sufferings na ito na kanyang dinadanas ay, well, pansinin nyo, kaya niya ito dinadanas because itong pinapangaral niya, ito nga Jews and Gentiles together, all people can be saved. Kasi isipin natin, kung pinapangaral lang niya, think about this, if he is only preaching a Jewish Messiah to a Jewish audience, do you think magkakagulo yung mga Roman Empire? Magkakaroon ba ng ganitong persecution? Well, yung mga Jews tolerated naman yun sa empire, no? Kumbaga, okay lang yan. That's part of the yung sabi natin baseline condition, yung condition na umiiral na. Pero kaya nagkagulo dito kasi ngayon pinapangaral na ni Pablo ang tagapagligtas na ito ay hindi lang para sa mga Hudyo, kahit sa inyong mga Romano o mga Hintil. So, kung ikaw yung emperador, may nangangaral na may Haring Jesus na hindi lang sa mga Hudyo, hari ng lahat ng mga tao, medyo magdadalawang isip ka, ano ba to? Ano itong movement na ito? Ano yung pinapangaral ni Pablo? At di ba yan nga ang charge kay Pablo? May ibang, sabi ni Pablo, may ibang hari o may ibang Panginoon. And so, kaya sinasabi ni Pablo, ako'y nagdudusa ngayon for you, Gentiles. Kasi yung mensahe ko ay tungkol na hindi lang sa mga Hudyo, kundi para sa Hintil at para sa ating lahat. And so, glory, it's for you. Sabi ni Pablo, and sabi niya, which is, very interestingly, which is your glory. Hindi, which is for your glory, para mataas kayo. No, this is your glory. Dito kayo nagmamalaki. Dito kayo, ito yung pinagmamalaki nyo, ano yun? Yung mensahe ng kaligtasan na ipinangangaral ni Pablo. Okay? Not for you. Hindi tayo yung tinataas, di ba? Kasi biglang basa natin, parang tayo yung this is for your glory. Teka muna, wala yung for. Sa Tagalog, medyo parang nandoon, medyo confusing ng konti. Okay, so again, final application, kung totoo ang mga bagay na ito, cultivate a deeper trust in the wisdom of God, especially in times of trials. Ay lahat naman tayo may pagsubok na hinaharap. Wala ditong siguro makakapagtaas ng kamay kung magso-survey tayo, sino rito ang walang pagsubok ngayon, no? Your life is carefree, totally wala kang problema sa pera, wala kang problema sa sakit, wala kang problema sa opisina o sa bahay. You're totally, sabi nga in cloud 9. Meron ba rito makakapagtaas ng kamay? Palagi ko, wala, no? Lahat tayo, kahit nakatawa tayo, I'm sure meron tayong mga pagsubok. May mga dinadala tayong problema. But are we relying on our own wisdom? That's the question. Saan tayo nagre-rely to navigate itong mga pagsubok na ito, na makalampasan natin? Alam niyo, si William, so-called the smartest or most intelligent person in the world, si William, bagamat nakagraduate at 16 years old sa Harvard University, nung siya in-interview after that,
Alam niyo sinabi niya? I want to live a perfect life, sabi ni William. Perfect life. Okay, wow, good. The only way, sabi ni James, ni William, the only way to live the perfect life is to live it in seclusion. I hate crowds. I hate crowds. Ayaw pala niya nakikisama sa mga tao. Siguro nga, sobrang talino niya, gusto niya nag-iisa lang siya. So dahan-dahan yung buhay niya ay lumiit ng lumiit. Nag-iisa siya. Ayaw niya makisama. Nag-isolate. Ang napakatalinong taong ito, at 46 years old, he died of cerebral hemorrhage. At yung kanyang landlady, yung tinitirhan niyang bahay, nakita siyang patay, penniless, sabi ng account, a reclusive office clerk. Naging clerk lang siya. Naging clerk. Walang kasama, nag-iisa. Supposedly, the smartest person who ever lived. At ito ang mangyayari sa bawat taong magtitiwala lang sa kanyang sariling talino. Sa malaot, sa madali, ay mag-fail yung kanyang mga plano. Kaya nga, sana ngayong hapong ito, huwag tayong umasa sa ating talino. Umasa tayo sa Diyos lamang. Kaya nga, pinakita yung manifold wisdom of God. And so, kung may kinakausap tayo ngayon dito, may mga kagulumihanan, kalituhan, may mga questions sa isip natin, gagawin ko ba yun? Gagawin ko ito? Ano bang kalooban ng Panginoon tungkol dito? Sana makita natin, ito ang solusyon. Manalangin tayo. Hingin natin ang kanyang talino. Di ba? If any of you lack wisdom, let him ask God. Yan ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat. Kaya pala, because of the manifold wisdom of God. At kung tayo niligtas niya, di ba, who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? And so in summary, nakita natin, hopefully, we marvel at the wisdom of God. Nakita natin, grabe ang talino ng Diyos sa kaligtasan natin bilang mga hentil. But sana i-apply din natin to by trusting that wisdom. The God of wisdom, Jesus Christ, the wisdom of God, the power of God. Kilala ng marami sa atin si Blaise Pascal, very famous Christian of hundreds of years ago, 1623. In fact, nung siya ay pinanganak, siya ay malayo sa Diyos nung siya ay bata pa. No? Parang tingin niya, matalino siya. Talagang very gifted. Philosopher, mathematician. No? Grabe yung pagka-genius nito. Para siguro si Williams, James. Pero malayo sa Diyos. Until at year 31, at 31 years old, November 23, 1654, at 10:30 p.m. Kaya nang alam na rin ng marami sa inyo. I'm sure na nabanggitan natin itong kwento ni Pascal, ni Blaise Pascal. Bakit natin alam na eksaktong ganitong araw at ganitong oras? Kasi, doon sa kanyang, nung mamatay siya, sa kanyang coat, ay may nakatahi. May nakatahi. Doon niya tinahi. Yung sinulat niya, nung oras na yon, na nakilala niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano nakasulat doon sa tela na yon, na tinahi, or parchment na yon, na nakatahi sa kanyang balabal? Nakalagay doon ng ganito. Sabi niya, sa kanya nakasulat doon, after midnight, sabi doon, after midnight, ito yung 10:30, no? Nakalagay din doon, nakasulat actually, no? In the year of our Lord, 1654, kompleto yun, kasi napakatalino nga nitong si Blaise Pascal. At past 10 at night, to about half an hour after midnight, so about 2 hours, fire, all in capitals, all caps, fire, apoy, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, and listen to this, not of philosophers and scholars. Philosophers scholars siya, matalino siya. But this time, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, not of philosophers, not of scholars. Certitude or certainty, sabi ni Blaise Pascal, heartfelt joy, peace, God of Jesus Christ,
my God, your God, joy, 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 tears of joy. Jesus Christ, may I never be separated from Him. At sana ngayong hapong ito, nagtitiwala tayo, not the gods of philosophers or scholars, but the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, our Lord Jesus Christ. Joy, joy, may we never be separated from Him. Tayo manalangin bilang pagwawakas. O Panginoon naming Diyos, tunay nga, salamat sa pagpapaalala sa amin ng inyong di malirip na katalinuhan at ito po ay aming nakita sa aming kaligtasan. Panginoon, salamat sa aming Panginoong Jesus, your very power and wisdom, na dahil sa Kanya, natanggap namin ang kaligtasan ito. At tunay nga sa aming pang-araw-araw na buhay, anuman ang maaaring kalituhan, anuman ang maaaring pagsubok, anuman ang maaaring mga questions sa aming mga isip, bakit nangyari ito, nangyari yon sa aming mga buhay, nawa, umasa lamang kami sa inyong manifold wisdom na ito po ay nangyayari even in our midst. At Panginoon, tulungan nyo kami na magtiwala dito lamang sa inyo lamang. Ito po ang aming mga dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. And our final hymn,